Hey guys, good morning. This is DMC Trend and welcome po sa ating DMC Trade Next Morning Grind episode ngayong araw. Alright, so pag-usapan natin itong bagong strategy na gagawin natin dito sa ating forex trading. Actually, pwede to, uubra naman, pero I advise na kung papasok kayo sa strategy na to, at least nasa around 2,000 plus yung equity ho ninyo or yung capitalization. So that's around 100,000 or more. Para sa mga may equity na mas lower than that, like for example mga nasa 10,000 or 5,000 below, pwede din naman, pero lagi nating sinasabi na dapat nasa mababang volume lots yung mga iti-trade ninyo, something like 0.01, something like that. Sa case natin, kaya nating mag 0.40 to 0.80 kasi kaya naman ng equity natin. The rest of you guys na mas mababang equity, mag 0.01 lang po kayo. Okay, martingale strategy yung gagamitin natin dito, simple lang. Meron naman na tayong video kung paano i-set up yung ating indicator. Ang susundan nyo lang is yung signal. Okay? Mag-start po kayo ng trade of today like for around 9 AM in the morning. And then, kung ano yung signal, yun lang po yung susundan po ninyo. Let's say for example, sa case natin, buy position. Simple lang, ganito lang siya. Let's say for example, nasa mababa ang volume lots po ninyo at nasa 10,000 or 5,000 lang yung capitalization. Start lang kayo sa 0.01. Then, sundan nyo po yung signal. For example, for today, it's a buy position or long position. Mag-execute po kayo nyan. Ngayon, ang rules ganito. Let's say, for example, na-execute nyo po yung trade around 8 AM. Ito po yung time. May timer po tayong gagamitin. Isang oras lang yung gagamitin natin na length ng trade position na i-open natin. Win or loss position, kailangan i-close nyo po siya. Whatever happens, kahit manalo or kahit matalo. Ipako natin yung activity na kailangan ma-close ninyo yung inyong trade after 1 hour. Okay? Sa time frame natin, gagamit tayo ng 5 minutes time frame. So, kailangan sundan lang natin yung signal. And then after 1 hour, for example, ito buy position. Halimbawa, 9 AM. Tapos, ang naging resulta neto is bumagsak or negative. Kahit anong mangyari, i-close nyo pa rin. And then, let's say for example, ang naging trend signal niya is sell, saka nyo doblehin yung inyong trade. Kunyari 0.01, gawin nyo lang 0.02 this time. And then, ganun din lang. 1 hour trade din lang. I-close nyo sa every 1 hour, every 1 hour, every 1 hour. So 9 AM, ko-close, mag-open ng bago. Depende kung ano yung kanyang binabatong signal. Okay, effective ba yung method na to? So far, effective naman. Ito yung mga na-close natin na position gamit ang strategy na yan. So, kapag i-check natin dito, yung ating mga open position, maganda naman. So, from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puro green na po lahat yan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. So, mapapansin niyo na maganda rin ang win rate. Okay? So, simple lang yung strategy natin dito. Susundan niyo yung signal. Mag-execute kayo ng trade. Depende. Kung halimbawa, after 1 hour, panalo kayo sa trade na yan, i-close nyo na. Then, mag-open ulit kayo. Now, tanong, what if, halimbawa, nag-buy ka, after 1 hour is naka-buy pa rin siya pero profitable na siya. I-close nyo pa rin, then mag-execute pa rin kayo kung ano yung sinasabi ng trend. Okay? Remember, the trend is always your friend. Laging ganun yung setup nyo sa pagtitrade. Wag na wag kayong magka-counter trade. Okay? Meron tayong mga videos na merong nag-i-scalp tayo regarding dun sa both na signal sa sa buy and sell. Naglalatag tayo ng dalawang trade. Pero medyo risky yun, guys. I will not suggest na mag-open kayo kasi may tendency na mapalayo ninyo yung agwat ng buy and sell. Baka later on naipanalo nyo yung isa pero yung isa naman nagsasuffer, naka-float. So, mahirap. Kailangan gawin nyo lang pag sobrang lapit ng distance at alam nyo kayang habulin ng chart yung pagbabago ng signal. Okay? Yung distance kasi importante dun eh. Kasi kapag naglayo or lumayo na masyado yung distance ng buy and sell position nyo, mahirap na. Hindi na kayo masyadong makakapag-scalp dun. Kailangan sobrang lapit ng distance lang. Okay, so yung strategy na to ginagamit natin, napakaganda rin ng kanyang win rate. Sinare na natin kasi pwede to sa mga bumababad, mga day trader na tulad natin na hindi masyado nagre-require ng amount ng pagtutok. Kasi dito, mas maganda nga 2 hours pa yung pagitan eh. Mas maganda pa yon. So kung kaya nyo ng mas mahabang distance, pwede. Pero kapag natalo kayo sa unang trade nyo, mag-martingale lang ho kayo.
Halimbawa natalo kayo sa 0.01 sa unang trade, after 1 hour cleanos nyo at talo. So mag 0.02 ho kayo. After 1 hour talo pa din 0.4. After 1 hour talo pa din di 0.8. Hanggang sa mag break even po kayo sa loss ninyo or makuha ninyo yung win rate position ho ninyo. Bale, sa strategy na to guys, hindi nyo kailangan na maging perfect ang winning rate po ninyo. In fact, dun sa 10 losing open position po ninyo at talo kayo ng, kasi for example, out of 10 trade position, talo kayo ng 9 times. Dun sa pang 10 ho ninyo at naipanalo nyo yun, mag-break even na ho kayo doon, may profit na rin ho kayo ron. Okay? I would say safe and effective, lalo na sa mga nagpapalaki ng kanilang mga account sa forex trading. Gawin nyo po yung strategy ho na yun. Yun nga lang, disiplina ho yung kailangan. Kailangan manalo ka man or matalo, kailangan i-close mo yung position mo na yan. And this will not require you to add additional stop loss or take profit setup. Kasi ito nga, nakaset up siya sa 1 hour time frame period na i-close mo siya manual. Yun yung setup sa ganitong klase ng trading strategy. Alright, so that's it. Yun po yung ating morning grind episode. Again, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong umaga. Thank you for watching. Magandang umaga po sa ating lahat.